maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa ikalabintatlo. Makinig ka, huminga ka, wala nang ligtas mula sa dilim. Suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitaptap ng Dilim sa YouTube. Bagong boses ng kilabot, bagong ilaw sa dilim. Nobyembre 10, 1887. 18 araw mula nang malugmok ang Hacienda de Alvaro sa katahimikan at dugo. Sa kabila ng pagkasira nito, may mga buhay pang nagpapatuloy sa labas. Ang baryo sa paanan ng burol ay nananatiling tahimik ngunit puno ng takot. Sa gabi, lahat ng tao ay nagkukulong sa kanilang mga bahay, nagdarasal ng rosaryo at nagsisindi ng kandila sa kanilang mga altar, umaasang hindi na aabutin ng lagim na bumalot sa hasyenda. Ngunit hindi nila alam, ako'y bumaba na. Ang gabi ay madilim, walang buwan. Ang langit ay tinakpan ng makapal na ulap na parang balabal ng dilim. Ang baryo ay may iilang ilaw mula sa lampara sa bawat bahay, mahina, nag-aalangan, tila takot ding magbigay ng liwanag. Sa gitna ng baryo, naroon ang maliit na kapilya kung saan nagsisiksikan ang mga tao tuwing gabi para magdasal. Naririnig ko ang sabay-sabay nilang mga tinig, mahina ngunit puno ng pangamba. Ang kanilang dasal ay umaangat sa hangin, ngunit para sa akin, wala itong halaga. Ang mga pintig ng puso nila ang mas malakas, ang mas tunay na musika sa dilim. Naglakad ako sa madilim na daan, walang tunog ang aking mga yabag. Wala akong dala, wala akong sinasabi. Ako lang at ang gabi. Ang mga aso sa paligid ay biglang tumahimik, halos hindi humihinga, bago sabay-sabay nagsisigaw at magsisiyaw-yaw. Ang mga manok ay nagtatago sa kanilang mga kulungan at ang mga kabayo sa baryo ay nagwawala sa takot. Hindi alam kung saan tatakbo. Ang hangin ay lumamig, dala ang amoy ng lumang dugo na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Sa unang bahay na nadaanan ko, naramdaman ko ang presensya ng isang pamilya, ang ama, ang ina, at 2 bata. Ramdam ko ang init ng dugo ng ama na nakaupo sa bangko, may hawak na bolo, binabantayan ang pamilya niya. Naririnig ko ang mahihinang iyak ng mga bata sa loob ng silid. Ang ina ay nagdarasal, paulit-ulit na inuusal ang ama namin. Ang bawat dasal ay tumatama sa dingding, ngunit hindi umaabot sa akin. Tumigil ako sa labas ng kanilang bahay. Tahimik. Wala akong ginawa kundi tumingin. Ramdam ko ang tibok ng kanilang mga puso, mabilis, natatakot. Hindi nila ako nakikita pero nararamdaman nila. Ang mga ilaw ng lampara ay kumikislap at unti-unting namamatay. Hangin lang ang naramdaman nila, malamig, matalim, dumaan sa kanilang balat. Mateo, bulong ni Senyor Rojo mula sa likod ng aking isipan. Isa lang at mararamdaman mong muli ang lakas. Isa lang at mauunawaan mong sila ang talagang mahina. Ngunit tumalikod ako. Hindi ko pa kaya. Hindi pa ngayon. Pinilit kong maglakad palayo. Pinilit kong huwag maging halimaw sa harap ng mga inosente. Ngunit habang papalayo ako, naramdaman kong mas lalo akong nanghihina. Ang gutom ay nagbabalik ng mas matindi. Ang bawat hakbang ko ay parang binabali ng bigat ng uhaw na hindi ko mapawi. Naglakad ako sa gitna ng baryo. Dumaan ako sa kapilya. Doon nakita ko ang mga tao. Nakaluhod, nagdarasal, may hawak na krus. Ang pari ay nagsasalita tungkol sa kasamaan sa Hacienda de Alvaro.
Sinasabi niyang may demonyo roon. Sinasabi niyang ligtas sila sa kapilya dahil ito'y banal. Ngumiti ako. Alam kong mali siya. Lumapit ako sa pinto ng kapilya. Ang mga tao sa loob ay biglang napatigil. Ramdam nila ang lamig. Ang pari ay napatingin sa pinto. Kita sa kanyang mata ang kaba na hindi niya maipaliwanag. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan kahit walang hangin. Pumasok ang malamig na simoy ng gabi. Ang mga kandila sa altar ay biglang namatay. Isa-isa, iniwan silang nakalubog sa dilim. Mateo, tawag muli ni Senyor Rojo. Ang boses niya ay malambing at nakakatakot. Ito ang iyong mundo. Ang gabi ay iyo. Tumingin sa akin ang pari. Lumayas ka, demonyo. Sigaw niya, itinaas ang krus. Ngunit wala itong epekto. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at nakita ko ang kanyang takot. Nararamdaman ko ang kanyang puso na kumabog ng mabilis at naramdaman ko ang lasa ng kanyang dugo kahit hindi ko pa siya nahahawakan. Naglakad ako papalapit. Ang mga tao ay nagsisiksikan sa gilid, nanginginig. Ang ilan ay nagsimula ng magdasal ng mas malakas. Ngunit hindi ko sila pinansin. Tumigil ako sa gitna ng kapilya at tumingin sa altar. Naroon ang imahe ng santo nakatingin sa akin, tila nanonood ng tahimik. Wala itong ginawa, walang milagro. Sa gabing yun, alam nilang walang sasaklolo sa kanila. Bakit kayo natatakot? Tanong ko. Mahina ngunit malinaw. Hindi ko ito ginusto, pero kayo ang susunod. At sa isang iglap, lumapit ako sa pari. Ang sigaw ng mga tao ay sumabog sa buong kapilya. Narinig ko ang dasal nilang naghalo sa takot. At bago pa siya makatakbo, hinawakan ko siya sa leeg at naramdaman ko ang init ng kanyang dugo sa aking mga kamay. Ang kanyang mga mata ay namutla at ang kanyang bibig ay walang maisigaw kundi isang mahina at huling hininga. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig na parang walang bigat. Sa gabing yun, nagsimula ang lagim sa baryo. Ang mga tao ay nagsitakbuhan, nagsitago sa kanilang mga bahay. Ang mga ilaw ng lampara ay sabay-sabay na namatay. Ang mga aso ay nagsiyaw-yaw at biglang natahimik. Ang baryo ay nilamon ng takot. At ako, si Mateo, ang naging anino na bumalot sa kanilang gabi. Hindi ko alam kung ilang buhay ang kinuha ko noong gabing iyon. Hindi ko na binilang. Ang lahat ay mabilis. Ang lahat ay parang panaginip na mas madilim kaysa sa anumang gabing aking nakita. Ang mga sigaw ng mga babae, ang iyak ng mga bata, lahat ay naging musika ng gabi. Ang mga pintuan ay binuksan ng hangin. Ang mga lampara ay sinabayan ng aking anino. At sa bawat sandali, may nawawalang hininga. At sa huli, habang nakatayo ako sa gitna ng baryo, nakita ko ang kanilang mga mata mula sa malayo, ang iilang nakaligtas, nakatingin sa akin mula sa mga bintana. Hindi nila alam kung sino ako, hindi nila alam kung bakit ako naroon, pero alam nilang hindi ito ang huli. Alam nilang babalik ako. Ang kanilang takot ay naging simula ng isang alamat at doon nagsimula ang kwento ng anino na bumababa mula sa Hacienda de Alvaro. Ang alamat ng unang halimaw na hindi tumatanda, hindi nasusugatan at gutom sa dugo ng tao. Ang unang gabing iyon sa baryo ay naging umpisa ng mas malaking lagim. Nobyembre 18, 1887. 2 linggo matapos bumaba ang anino sa baryo. Ang mga araw ay nanatiling tahimik ngunit puno ng kaba. Ang mga bahay ay laging sarado. Ang mga tao'y bihirang lumabas. May mga pader na may nakasabit na bawang, krus at mga orasyon na isinulat ng pari bago siya mawala. Ngunit alam nila sa loob-loob nila na wala nang ligtas. Sa gabi, ang buong bayan ay tila humihinto sa paghinga. Walang aso ang tumatahol, walang ibong pumapalakpak ng pakpak. Ang hangin ay malamig na parang pumapasok sa buto.
Ang katahimikan ay hindi nakakapagbigay ng kapayapaan kundi lalong nagdadala ng takot. Dahil alam nilang sa dilim may gumagalaw, may aninong nagmamatyag. Sa unang linggo, akala ng mga tao'y isang gabing malas lang ang nangyari sa baryo. Isang gabi ng kababalaghan. Ngunit nang magsimulang mawala ang mga tao isa-isa, doon nila nalamang hindi ito tapos. Ang unang gabi sa kapilya ay hindi lamang simula ng kwento, kundi hudyat ng isang sumpa na lalawak. Ang pamilya ng pari ay natagpuang wala ng dugo. Tuyo ang katawan na parang piniga ng halimaw. Ang mga sundalong ipinadala mula sa bayan ng Santa Lucia para magbantay ay hindi na rin bumalik. May ilan na nakita pang naglalakad patungo sa Hacienda de Alvaro, para bang may humahatak sa kanila at doon na sila nawala. Ang mga tao ay nagsimula ng maniwala na may demonyo na naglalakad sa lupa. At tama sila. Sa bawat paglipas ng gabi, mas lalong lumalalim ang kanilang takot. Hindi na sila makatulog ng mahimbing. Ang mga lampara ay sinisindihan ng mas mahaba, kahit alam nilang walang silbi ang liwanag laban sa anino. Ang mga ina ay niyayakap ang kanilang mga anak. Ang mga ama ay hawak ang kanilang mga bolo, handa pero alam nilang wala silang laban. Ako si Mateo. Sa bawat gabi lumalalim ang uhaw ko. Ang gutom na pilit kong nilalabanan ay bumabalik ng mas malakas, mas marahas. Sa tuwing naririnig ko ang pintig ng puso ng mga tao sa baryo, para itong musika na ayaw kong pakinggan pero hindi ko mapigilan. Ang amoy ng kanilang dugo ay humahalo sa hangin. Inaakit ako kahit ayaw kong lumapit. Ngunit hindi ako nag-iisa sa loob ng utak ko. Nandoon ang boses ni Senyor Rojo, paulit-ulit, hindi tumitigil. Mateo, masyado kang nagpipigil. Hindi mo sila maililigtas. Ang mga taong ito ay parang daga, mahina, natatakot at nabubuhay lang para kainin mo. Lumabas ka. Ito ang iyong kapanganakan bilang tunay na nilalang ng gabi. At isang gabi, bumigay ako. Dumaan ako sa mga bahay. Ang mga ilaw ng lampara sa loob ay kumikislap, nagbabantang mamamatay. Naririnig ko ang mahihinang iyak ng mga bata, ang mga dasal ng mga matanda. Sa bawat pinto na nadaanan ko, naramdaman ko ang tibok ng mga puso nila. Mabagal sa una tapos biglang bumibilis kapag nararamdaman nilang may kakaibang presensya sa labas. Tumigil ako sa gitna ng kalsada, nakatingin sa kabuuan ng bayan. At doon ko naramdaman ang init ng dugo ng lahat ng tao sa paligid. Lahat sila, parang mga ilaw na hindi ko maialis sa aking paningin. Sa unang bahay na pinasok ko, isang matandang babae ang nakita ko. Nakaupo siya sa harap ng altar, may hawak na rosaryo. Tumingin siya sa akin, hindi siya sumigaw. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot, parang alam na niyang hindi siya makakatakas. Ako ba ang susunod? Tanong niya, mahina ngunit malinaw. Pasensya na. Iyon lang ang nasabi ko bago ko inilapit ang aking labi sa kanyang leeg. Ang kanyang huling hininga ay parang usok na lumabas sa labi niya. Ang kanyang dugo ay mainit at sa bawat patak naramdaman ko ang pagbalik ng lakas ko. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang mas lalong pagkalayo ko sa pagiging tao. Ang kanyang katawan ay bumagsak na parang dahon, wala nang buhay. Sa susunod na bahay, isang lalaki at 2 anak niya. Sinubukan niyang labanan ako, may hawak na itak. Ngunit bago pa siya makasugod, hinawakan ko siya at itinapon sa dingding. Ang kanyang mga anak ay sumisigaw, nagtatago sa ilalim ng mesa. Narinig ko ang mahihinang yabag nila pero hindi ako lumapit. Hindi pa ngayon. Pinili kong umalis. Iniwan silang buhay para maramdaman ang takot ng mas matagal at doon ko naintindihan. Hindi lang ito gutom, ito ay laro. Isang laro ng takot na walang katapusan. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang mga bangkay
Ang ilan ay tuyo na parang piniga. Ang ilan ay nawawala na lang, walang bakas kung saan dinala. Ang baryo ay nagulo. Ang mga tao ay nagtipon sa gitna ng plaza, nag-uusap ng pabulong, walang lakas ng loob na sumigaw. Ang mga bata ay umiiyak. Ang mga matatanda ay nag-aalay ng mga dasal at kandila. Ngunit walang sagot ang kanilang mga tanong. May ilan ang nagsabing nakita nila ang isang lalaking maputla naglalakad sa dilim. May ilan ang nagsabing isang halimaw ang tumaan sa kanilang bahay, malamig ang hangin at namatay ang kanilang mga lampara. Wala silang tiyak na sagot, pero iisa lang ang alam nila. May dumating na kasamaan na hindi nila kayang pigilan. Mula sa Hacienda de Alvaro, bumalik ako sa aking trono ng kadiliman. Nakaupo ako sa lumang upuan ng Don. Pinagmamasdan ang mga aninong gumagalaw sa paligid. Naririnig ko ang mga bulong ng mga taong nabubuhay pa sa bayan. Naririnig ko ang kanilang mga plano na tumakbo papunta sa karatig na bayan, humingi ng tulong sa mga Kastila, sa mga sundalo sa simbahan. Ngumiti ako. Alam kong darating sila. Alam kong susubukan nilang labanan ako at doon magsisimula ang mas malaking laro. Mateo, bulong ni Senyor Rojo, hindi sila makakatakas. At kapag dumating ang mga susunod, mga sundalo, mga pari, mas lalo kang lalakas dahil mas matamis ang dugo ng mga nagtatapang-tapangan. At nang sumunod na gabi, kumalat ang takot sa buong bayan. Wala nang nakalabas ng bahay. Ang mga lampara ay sabay-sabay na namamatay tuwing hating gabi. Ang mga aso ay nagsisigawan at pagkatapos ay natahimik ng tuluyan. Ang mga bata ay umiiyak sa dilim, hindi alam kung buhay pa sila sa umaga. Ang bayan ay naging isang kulungan ng mga kaluluwa na naghihintay lamang ng kanilang oras. Isa-isa kong pinuntahan ang mga sulok ng bayan, ang pamilihan, ang plaza, ang mga kubo sa gilid ng bukirin. Bawat lugar ay nilamon ng aking presensya. Hindi ko na binibilang ang biktima. Hindi ko na tinatandaan ang mukha ng mga nawawala. Ang bawat gabi ay naging isa na lamang mahabang anino. Ako, si Mateo, ay naging halimaw sa kanilang mga panaginip. Sa bawat gabi, lumalalim ang alamat. Ang unang biktima sa kapilya, ang pari, ang mga pamilya na nawala. Lahat ay naging bahagi ng takot na kumalat sa buong bayan. At alam kong hindi dito magtatapos. Darating ang mga taong susubok na itigil ako. Darating ang mga dayuhan mula sa simbahan, dala ang kanilang mga dasal at sandata. Ngunit alam ko rin na kapag dumating sila, mas lalo akong magiging halimaw. Mas lalo kong mauunawaan ang kapangyarihan ng gabi. Sa gitna ng dilim, habang nakatingin ako sa bayan mula sa burol, naramdaman ko ang kakaibang sigla. Hindi lang ito gutom. Ito ay kapangyarihan. Ito ang gabing walang hanggan. At sa gabing ito, ako ang hari. Disyembre 1, 1887, isang buwan mula nang bumalot ang lagim sa bayan. Ang mga tao ay halos wala ng lakas para lumaban. Ang kanilang mga mata ay mapurol na, puno ng takot at pagod. Ang mga bahay ay naging mga kulungan ng kaluluwa na naghihintay ng kanilang oras. Ang mga balita tungkol sa Hacienda de Alvaro at sa baryong Nilamon ng dilim ay kumalat na sa karatig ng mga bayan. Dumating ang mga sundalo noon, ngunit wala ni isa ang bumalik. Hanggang isang araw, dumating ang mga banyagang sugo ng simbahan. 4 silang bumaba sa bayan mula sa karwahe na may dalang krus at mga librong nakasulat sa Latin. Sila ang tinatawag ng mga tao na Los Guardianes de la Fe, mga alagad ng simbahan na sinasanay para labanan ang mga nilalang ng gabi. May dala silang mga sagradong sandata, mga bote ng banal na tubig at mga krus na ginto.
Ang kanilang pinuno ay si Padre Alejandro, isang matandang Kastila na kilala sa pagharap sa mga sinasabing demonyo sa Visayas. Kasama niya si Fray Inigo, isang mas bata ngunit bihasang eksorsista, at 2 mandirigmang laiko na tinatawag na Miguel at Rafael, mga lalaking hindi natatakot sa dugo. Pagdating nila, tinipon nila ang iilang natitirang mga tao sa plaza. Ang mga tao ay nagsisiksikan sa ilalim ng araw, takot lumapit sa dilim kahit sa umaga. Wala kayong dapat ikatakot, sabi ni Padre Alejandro sa matigas na tinig. Ang kasamaan ay mawawala sa liwanag ng pananampalataya. Kayo ay poprotektahan ng Diyos. Ngunit sa loob-loob ng mga tao, alam nilang hindi ganoon kadali. Alam nilang ang nilalang na gumagalaw sa gabi ay hindi basta masusugpo ng salita lang. Isang matandang babae ang lumapit, nanginginig ang kamay. Padre, ang halimaw, hindi natitinag ng dasal, hindi siya natatakot sa krus. Ang lahat ng sinubukan namin ay nabigo. Tumingin si Padre Alejandro sa kanya, matatag ang mga mata. Anak, walang nilalang ng kadiliman ang hindi tinataboy ng liwanag. Dalhin ninyo kami sa kapilya, doon tayo magsisimula. Ako si Mateo, nakatayo sa itaas ng burol, pinagmamasdan ng bayan. Ramdam ko ang kakaibang presensya nila. Ang kanilang dugo ay iba, mas makapal, mas mabigat. Ang kanilang mga puso ay hindi tumitibok ng mabilis sa takot tulad ng mga karaniwang tao. Sila ay handa. Sila ay may pananalig na parang bakal. Ang presensya nila ay parang nagdudulot ng pangangati sa balat ko, isang sensasyong hindi ko pa naramdaman mula sa mga ordinaryong biktima. Narinig ko ang boses ni Senyor Rojo sa aking isipan. Malamig ngunit may halong kasiyahan. Mateo, dumating na ang mga aso ng simbahan. Subukan nilang labanan ng gabi. Hindi sila magtatagumpay. Kinagabihan, nagsimula silang magdasal sa plaza. Nagtayo sila ng malaking krus at nagsindi ng mga kandila sa 4 na sulok ng bayan. Ang mga tao ay pinilit nilang magsama-sama, umaasang ang panalangin ay makakapagtaboy ng kadiliman. Ang Latin na dasal ay umaling-aungaw sa buong baryo. Exorcisamus te, omnis immundus spiritus. Ang mga salitang iyon ay parang apoy na dumampi sa aking balat kahit malayo ako. Nararamdaman ko ang hapdi na parang sinusunog ang natitirang bahagi ng aking pagkatao. Ngunit hindi ito sapat para pigilan ako. Hindi ako simpleng nilalang ng gabi. Ako ang unang nilalang na pinili ni Senyor Rojo. Ako ang magiging alamat. Habang tumatagal ang kanilang dasal, nakita ko ang liwanag mula sa plaza. Ang mga tao ay nagbabalik ng kaunting pag-asa. Ngunit alam kong panandalian lang iyon. Ang liwanag ng dasal ay hindi sapat laban sa gabi na aking dala. Bumaba ako mula sa burol. Ang gabi ay mas madilim kaysa dati. Ang hangin ay bumigat at ang mga ilaw ng lampara ay naguunahan sa pagpatay. Nang marating ko ang plaza, nakita ko silang lahat. Ang mga tao ay nakaluhod, nagdarasal, at ang mga Guardianes de la Fe ay nakatayo sa gitna, hawak ang kanilang mga krus at banal na tubig. Halika, nilalang ng kadiliman, sigaw ni Padre Alejandro. Wala kang kapangyarihan sa liwanag ng Diyos. Ngumiti ako. Walang liwanag dito, sagot ko sa malamig na tinig. Tanging gabi lang ang naghahari. Itinaas niya ang kanyang krus at nagsaboy ng banal na tubig sa direksyon ko. Tumama ito sa aking balat at umusok. Nararamdaman ko ang kirot. Parang libu-libong karayom ang tumutusok, ngunit hindi ito sapat para itumba ako. Lumapit ako sa kanila, dahan-dahan, hindi nagmamadali. Ang mga tao ay nagsisigawan, nagsitakbuhan, pero ang mga Guardianes de la Fe ay nanatiling nakatayo. Naglabas sila ng mga espada na may ukit ng mga sagradong simbolo. Isa sa kanila si Rafael ang sumugod, mabilis, umaasang tatamaan ako.
Ngunit bago pa siya makalapit, hinawakan ko ang espada at tinurog ito sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at bago pa siya makasigaw, hinawakan ko ang kanyang leeg at naramdaman ko ang kanyang dugo na parang apoy sa aking dila. Diyos ko, bulong niya bago siya tuluyang bumagsak. Mateo, sigaw ni Padre Alejandro, hindi ikaw ang halimaw, isa kang nilalang na niloko ng demonyo, bumalik ka sa Diyos. Ngunit wala nang Mateo na babalik. Ang halimaw na nasa harap nila ay hindi na tao at sa isang iglap sumugod ako. Si Miguel ang susunod, sinubukan akong saksakin gamit ang punyal na basang-basa ng banal na langis. Tumama ito sa aking dibdib at saglit akong umatras. Pero mabilis kong inagaw ang kanyang armas at ibinaon yun sa kanya mismo. Ang kanyang dugo ay tumulo sa aking mga kamay. Hindi kayo handa, bulong ko habang lumalapit kay Fray Inigo na nagbabasbas ng Latin. Walang dasal na makakapigil sa gabi. Itinaas niya ang Biblia at inusal ang pinakamalakas na eksorsismo, ngunit binasag ko iyon sa isang iglap. Ang kanyang tinig ay naputol sa sigaw. Si Padre Alejandro na lang ang natira. Hawak niya ang kanyang krus, nanginginig ngunit nananatiling nakatingin sa akin. Kung ito ang kailangan mong wakas, mahina niyang sabi, gawin mo. Ngunit tandaan mo, hindi magtatapos dito ang iyong sumpa. May darating pang mas matindi kaysa sa amin. At sa huling sandali, hinawakan ko siya. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumaban, at ang kanyang dugo ay mainit, puno ng pananalig na kahit patay na siya, ramdam ko pa rin ang bigat ng kanyang pananampalataya. Sa dulo ng gabing iyon, wala nang naiwan sa plaza, kundi dugo at mga pira-pirasong krus na nakakalat sa lupa. Ang mga natira sa bayan ay tuluyang nawalan ng pag-asa. Ang mga Guardianes de la Fe ay isa-isang bumagsak, at ang kanilang mga katawan ay hindi na muling nakita. Ang liwanag ng kanilang mga dasal ay namatay kasama nila. Sa tuktok ng plaza, nakatayo ako, nakatingin sa natitirang mga bahay. Ang mga tao ay nakasilip mula sa kanilang mga bintana, nanginginig. Alam nilang wala nang makakapigil sa akin. Mateo, bulong ni Senyor Rojo, ito ang simula ng tunay na alamat. Ang gabi ay sayo, at mula rito walang liwanag na makakabalik sa bayan na ito. At sa gabing iyon, kumalat ang balita sa buong bayan at sa karatig na mga lugar na ang baryo ay tuluyan ng nilamon ng isang halimaw. Isang halimaw na hindi napipigil ng simbahan, sundalo o kahit anong banal na salita. Ako, si Mateo, ang unang vampira. At sa bawat gabi, mas lalo akong nagiging halimaw na hindi na kayang tawagin ng kahit anong pangalan. Disyembre 24, 1887, Bisperas ng Pasko. Sa halip na halakhak at awit ng pagdiriwang, katahimikan at takot ang bumabalot sa bayan. Ang mga natirang buhay ay nagkulong sa kanilang mga tahanan. Nagdarasal ng mahina habang hawak ang mga larawan ng kanilang mga mahal sa buhay na nawala. Wala ng pari, wala ng sundalo, at ang simbahan ay naging abo. Ang plaza ay puno ng mga bakas ng dugo at basag na mga krus. Iniwan na lamang ng hangin na parang paalala ng isang gabi ng kapahamakan. Ako, si Mateo, ay nasa tuktok ng lumang kampanaryo, nakatingin sa bayan na ngayoy wala ng kaluluwa. Ang kampana na dati tumutunog para ipagdiwang ang pagsilang ni Kristo ngayon ay tahimik. Hindi ko na mabilang ang mga gabi mula nang yakapin ko ang sumpa. Ang bawat gabi ay nagmistulang pahina ng madilim na kasaysayan. Sa mga mata ng mga taong natira, ako na ang gabi mismo. Habang nakatayo ako roon, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Naririnig ko ang mahihinang yabag ng mga tao sa loob ng kanilang mga bahay, ang mga dasal na mahina at putol-putol. May mga batang umiiyak sa ilalim ng mga banig
at may mga matatanda na halos mawala na ng boses sa kaiiyak at kayusal ng panalangin. Ngunit kahit anong dasal, alam nilang walang bababa mula sa langit para iligtas sila. At doon muling nagpakita si Senyor Rojo. Ang kanyang anyo ay mas malinaw kaysa dati, mas buo, mas makapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang dalawang bituin sa gitna ng dilim. Mateo, sabi niya, ang boses niya ay malamig at mahinahon. Natapos muna ang bayan. Wala nang natitira rito. Ano ang susunod mong hakbang? Tumingin ako sa kanya. Wala nang natitira. Ano pa ang dapat kong gawin? Ngumiti siya, mabagal, parang nagbabadya ng mas malaking lihim. Hindi ka nilikha para sa isang bayan lamang. Ikaw ay ginawa para maging alamat. Ang gabi mo ay hindi magtatapos dito. Maraming bayan, maraming puso, maraming kaluluwa na maghihintay sa iyo. Hindi ka na tao, Mateo. Isa ka ng kwento na magpapatuloy magpakailanman. Nilingon ko ang bayan. Ang mga ilaw sa mga bahay ay mahina, nanginginig na parang kandila na mauubos na ang huling hininga. Sa gitna ng plaza, naroon ang krus na itinayo ng mga pari noon. Ngayon ay baluktot na at puno ng mga marka ng labang hindi nila napagtagumpayan. Ang bawat sulok ng bayan ay may bakas ng takot. Mga pintuang bukas na iniwan ng mga taong tumakas, ngunit hindi na nakabalik. Mga basag na lampara na nakakalat sa mga kalsada. Bumaba ako sa kampanaryo. Ang bawat hakbang ko ay walang tunog, pero ang hangin ay lumamig ng higit sa dati. Ang mga aso sa malalayong kubo ay biglang tumahimik. Naririnig ko ang malabong pintig ng iilang taong natira. Hindi ko na sila kailangan patayin. Hindi ko na kailangan ang kanilang dugo. Ang takot na iniwan ko sa kanila ay sapat para mabuhay ang alamat. Isa-isang lumabas ang mga matatandang babae mula sa kanilang mga bahay. Nanginginig, nakatingin sa akin habang dumadaan ako sa gitna ng kalsada. Walang isa man ang naglakas loob na lumapit. Ang ilan ay yumuko at nagsipagdasal ng mas malakas, pero wala nang pananampalataya sa kanilang mga tinig. Takot na lamang ang naroon. Mateo, mahina nilang bulong habang ako'y dumadaan. Huwag mo kaming kunin. Ngunit hindi ko sila pinansin, hindi ko sila hahawakan. Ang iniwan kong takot sa kanilang mga mata ay mas malakas kaysa sa anumang sakit ng kamatayan. Ang buhay na iyon ang magiging mansya ng aking kwento. Sa plaza, tumigil ako. Ang hangin ay malamig na parang yelo at ang dilim ay parang isang balabal na bumabalot sa buong bayan. Doon ko napagtanto na tapos na ang kabanatang ito. Hindi ko na kailangang manatili sa lugar na ito. Ang sumpa ay hindi ginawa para manatili sa isang lugar lamang. Ito ay itinanim para kumalat, para maging alamat na hindi matitigil. Mabuti, sabi ni Senyor Rojo mula sa aking likod. Ngayong alam mo na panahon na para umalis. Sa labas, marami pang puso ang hindi pa nakakakita ng gabi. Marami pang bayan ang hindi pa nalalasahan ng takot. Ikaw ang magiging anino nila. Paano kung ayaw ko na? Tanong ko. Mahina ngunit may halong pagod. Wala nang ayaw, sagot niya. Ito na ang ikaw. Hindi mo ito pinili, ngunit ngayon, ito ang tanging realidad mo. Lumabas ako sa bayan. Ang mga yapak ko ay walang iniwang marka, ngunit ang bawat hangin na dinaanan ko ay nagdala ng malamig na kilabot. Ang mga puno sa paligid ay parang nakayuko, humihinga ng mabigat. Sa malayo nakita ko ang ibang mga baryo, mga lugar na hindi pa nasisira, mga tao na hindi pa natatakot. Alam kong darating ang oras na sila ang susunod. Ngunit bago ko tuluyang lisanin, tumingin ako muli sa bayan. Sa mga mata ng natitirang buhay, nakita ko ang takot na magiging binhi ng mga kwento. Alam kong sa paglipas ng panahon, ang pangalan ko ay magiging bulong, magiging babala,
magiging alamat. Kinabukasan ang bayan ay iniwan kong tahimik. Dumating ang mga bagong tao mula sa malayong lugar, mga nagtatangkang tumulong, ngunit nakita nila ang mga bakas ng lagim. Wala silang nakita kundi mga bakanting bahay at natitirang iilang tao na hindi na makapagsalita. Nang tanungin sila kung ano ang nangyari, isa lang ang nasabi nila. Si Mateo, ang halimaw ng gabi, at mula roon nagsimula ang alamat. Ang mga kwento ay kumalat sa mga baryo at bayan. Sinasabi nilang sa tuwing hating gabi, may lalaking maputla ang balat at mapula ang mga mata na gumagala sa dilim, naghahanap ng susunod na biktima. Sinasabi nilang kapag naramdaman mong biglang lumamig ang hangin at namatay ang iyong lampara nang walang dahilan, ibig sabihin malapit na siya. Ako si Mateo, ang unang vampira. Ang gabi ay naging tahanan ko. Ang mga kwento tungkol sa akin ay hindi na magwawakas. Sila ang magdadala ng takot sa bawat sulok ng Pilipinas at sa bawat lugar na aabutin ng dilim, malalaman nilang hindi ligtas ang sinuman. At habang patuloy ang paglipas ng panahon, alam kong hindi na ako bahagi ng mundo ng mga tao. Ako ay anino, ako ay sumpa, ako ang alamat na hindi namamatay. Mula sa Hacienda de Alvaro hanggang sa pinakadulong baryo, ang pangalan ko ay mananatiling bulong ng takot. Mateo, ang unang vampira ng Pilipinas, ang gabing walang hanggan. Sa wakas, nagtapos ang katahimikan ng baryo hindi sa dasal kundi sa dugo. Ang pangalan niya ay Mateo at sa likod ng kanyang katahimikan may sigaw na hindi na mabubura sa gabi ng mga naiwan. Pero ito ay simula pa lang dahil hindi dito nagtatapos ang kanyang kwento. May mas malawak pang daan sa dilim, mas malalalim na lihim sa bawat baryong daraanan niya. At kung anong nilalang ang gumising sa kanya, baka siya rin ang gumising sa ating lahat. Kung gusto ninyong marinig ang Part 3, ang paglalakbay ni Mateo, mag-comment lang sa ibaba. Sabihin ninyo kung handa pa kayong tumuloy, kung handa kayong sumama sa kanya sa daan patungong impyerno.